ba kung bakit natin nasabi mga kababayan na eto pong si Bato de la Rosa laglag ngayon 2025 at etong si Sara Duterte posibleng hindi na suportahan ng mga kababayang Pilipino po natin dahil sa dalawang balitang ito na nakita natin mga kababayan na kung saan ayon po dito kay Congressman Ortega, Paulo Ortega, wag daw po, yung mga kandidato daw po ng mga pro-China, wag nyo daw pong iboto. Bakit mga kababayan? Basahin natin na ito nakita nating balita galing po sa People's Tonight. Yan po yung source natin. Sabi po dyan, ito daw. Nanawagan si House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega sa publiko na huwag iupo sa pwesto sa eleksyon sa Mayo 12 ang mga kandidatong pumapanig o kumukonsinte sa China kasunod ng panibagong pag-atake ng mga barko ng Beijing sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Noong nakaraang linggo, nag-deploy ng sonic device ang isang barko ng China laban sa barko ng Philippine Coast Guard, PCG, malapit sa Zambales. Naglabas ng nakakabinging tunog ang device na delikado sa kalusugan at kaligtasan ng mga Pilipino lulan sa PCG vessel. Ngayon mga kababayan, di ba hindi nyo ba napapansin? Kapag ka matitindi yung pinag-uusapan ngayon at may kinalaman sa West Philippine Sea, ba't parang tahimik ata yung mga pro-China dyan? Ba't hindi ata nagkokomento mga kababayan or kumukundi na yung mga pro-China dyan katulad din na Robin Padilla mga kababayan, ni na Sara Duterte? Bakit hindi ata sila mga kababayan nagbibigay ng mga komento dito po sa mga nangyayaring issue sa West Philippine Sea? Samantala mga kababayan, noong nakaraang taon ang iingay nila tuwing pag-uusapan etong teritoryo mga kababayan ng Pilipinas na inaangkin di umano ng China. So sabi pa dito, tinawag ang insidente na mapangahas. Mapangahas na agresibong kilos mga kababayan ng China. Nagbabala si Ortega na ang patuloy na pagkonsinte sa mga ginagawa ng China ay maglalagay sa alanganin sa soberanya ng bansa. Tama nga naman mga kababayan, kasi saan ka ba naman nagkatala? Tuwing magbibigay ng importansya yung ating Vice Presidente sa China mga kababayan, especially sa mga Chinese official, ang galing-galing po ng ating Vice Presidente. Pero kapag ka meron tayong mga Pilipino, especially yung ating mga kasundaluhan na hinaharas at binubulay dyan po sa teritoryo po natin, abay tahimik ang ating Vice Presidente. Yan ba mga kababayan na may pagmamahal sa bansang Pilipinas? Yan ba ang may pagmamahal sa Republika ng Pilipinas at nangangarap na maging ina ng mamamayang Pilipino? Diba? Na kapag ka inaapi yung mga anak mo tahimik ka, dapat hindi ganon. Lalo na at pangalawang pangulo ka ng Republika ng Pilipinas. At yung mga senador dyan, na akala mo mahal na mahal ang Pilipinas, pero kapag ka may ganitong issue, tahimik, dapat hindi po binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pwesto yan o posisyon sa ating gobyerno. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, ito daw yung sabi ni Congressman Paulo Ortega, this is no longer just about the West Philippine Sea. It's about our future as a nation. Ani ni Ortega, this about oil, gas and fish that belong to Filipinos. Electing leaders who sell out our patrimony for political gain is a betrayal of our nation. Kaya nga sa mga kababayang Pilipino natin, isipin nyo ng napakaraming beses pagdating ng Mayo 12. Kung ang pipiliin nyo ba ay yung pro-Pilipino, pro-Pilipinas, or yung pro-China. Kasi pag pro-China mga kababayan, kawawa lang ang bansang Pilipinas at kawawa lang ang mamamayang Pilipino. Yung mga politikong yan, magiging tahimik yan tuwing gagawa ng marahas na hakbang etong mga Chinese Coast Guard para bulihin yung mga sundalo natin dyan po mga kababayan sa West Philippine Sea. Ano po, sasabi pa dito, ang ating soberanya ay hindi ipinagbibili. Kung may mga kandidatong handang sumanib sa interes ng China, wala silang karapatang tumakbo sa anumang posisyon dito sa Pilipinas, dagdag ni Ortega. Kaya nga dapat mga kababayan, piliin natin ng napakaraming beses kung eto bang politikong ito tapat sa Pilipinas or may hidden agenda.
Ano po, tama itong sinasabi dito mga kababayan ni Congressman Ortega na dapat yung mga politikong pro-China wag nyo na pong iluklok. At alam kong kilala nyo kung sino yung mga politikong yan. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isa na komento naman ni Congressman Kung Hoon mga kababayan. Sabi po dito, galing po ulit sa People's Tonight. Hinimok ngayong Lunes, Enero 27, ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Kung Hoon ang mga botante na huwag ihalal ang mga kandidatong sumusuporta sa interes ng China. Nagbababala na mismong soberanya ng Pilipinas ang makukompromiso kung iluluklok sa pwesto ang mga Pilipinong pumapanig sa China. Tama naman nga mga kababayan kasi ang pinag-uusapan dito yung kapakanan ng bansang Pilipinas, yung kapakanan ng soberanya ng Pilipinas. Kasi asahan nyo na kapag mga pro-China yung nailuklok ninyo, tuwing magkakaroon ng issue mga kababayan na may kinalaman ito mga Chinese Coast Guard, tahimik mga kababayan, yung mga kandidatong yan kapag nanalo na yan. Dahil nakuha na nila eh. Ngayon magsasalita yung mga yan na kunyari kinukundi na nila mga kababayan na kunyari galit sila sa China pero kalaunan mga kababayan kapag nanalo na yung mga yan makikita nyo unti-unti kung para kanino yung interest ng mga yan. Ano po kaya dapat maging matalino kayo pagdating ng Mayo 12. Ano po so sabi pa dito, basahin pa natin. Sinabi ito ni Kung Hoon sa gitna ng lumalalang mga aksyon ng China laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, WPS, na ang huli, ginamitan ng barko ng China ng sonic device ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, PCG, na naglalagay sa alanganin sa kalusugan at kaligtasan ng mga ito. Binanggit din ni Kung Hoon ang resulta ng mga nakalipas na survey kung saan dumarami ang mga Pilipinong kumokontra sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Kabilang ang mga Pulse Asia Survey na nagsasabing 73% ng mga Pilipino ang hindi sumusuporta sa mga kandidatong pro-China. Ayan, 73 mga kababayan, percent ang mga Pilipinong ayaw dun sa mga kandidato na pro-China. Ibig sabihin mga kababayan, marami na sa mga kababayan po nating Pilipino ang unti-unting nagigising at nakikita na eto mga kandidatong ganito, mga pro-China pala. Na kunyari, malakas magsabi na mahal nila ang Pilipinas, mahal nila ang mamamayang Pilipino, pero definitely mga kababayan yung interest po nila, nasa sa China po pala. Saan ka ba naman nagkatala nung panahon na kasagsagan na winawater cannon yung ating mga sasakyang pandagat dyan sa West Philippine Sea? Ang sagot, no comment. Yun ba ay karapat-dapat na sagot lalo na kung ikaw ay pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Kaaya-ayang sagot ba yun? Katanggap-tanggap ba yun mga kababayan? Siyempre hindi. Tapos magugulat na lang tayo, bigla niyang babatiin mga kababayan yung mga Chinese official. Kaya nga dun pa lang mga kababayan, mag-isip na tayo ng napakaraming beses kung dapat pa bang pagkatiwalaan yung mga ganyang klase ng politiko. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Sa isa namang survey ng Okta Research noong Marso 2024, natukoy na 76% ng mga Pilipinong itinuturing ang China bilang greatest threat sa Pilipinas. Malinaw ang mensahe ng ating mga kababayan. Hindi nila tatanggapin ang mga kandidato na pumapanig sa China. Ang eleksyon ngayong Mayo ay pagkakataon nating ipakita na hindi natin ibinebenta ang ating soberanya, ani ni Kung Hoon. Ang boto natin ay sandata laban sa mga kandidatong nagpapagamit sa China. Huwag nating hayaan na masira ang kinabukasan ng ating bayan. Yan po mga kababayan, yung sabi ni Congressman Kung Hoon. Kaya nga dapat mga kababayan, maging matalino tayo pagdating ng Mayo 12. Huwag nating hayaan na magkaroon ng pagkakataon yung mga politiko na may sariling agenda or may personal interest mga kababayan at pumapanig sa mga bansa na may lihim na pagnanasa sa mga teritoryo po natin at sa bansang Pilipinas. Kaya dapat maging matalino kayo sa pagpili ng kandidato. Ano po, dahil unang-una, kita nyo naman yung naging pahayag ni PBBM. Kaya nagagalit sa kanya yung mga dati niyang kaaliyado kasi merong mga gusto yung mga taong yon na hindi niya pwedeng ibigay. Alam nyo na yun mga kababayan kung ano. Kaya nang gagalaite, yung sina Vic Rodriguez, sina Trixie, mga kababayan, especially
yung mga dating kasamahan ni PBBM, kasi meron silang hidden agenda na ayaw payagan ng presidente. Kasi nga, ang gusto ng presidente, ang dapat pagsilbihan ng mga politiko ay ang sambayan ng Pilipino na nagtiwala at nagluklok po sa kanila. Hindi yung kanilang mga bulsa, mga kababayan. Kaya nga nagagalit sila sa presidente kay PBBM kasi ayaw ni PBBM, mga kababayan, noong mga politiko na ang iniisip ay yung kanilang mga sarili lamang po. Kaya dapat, mga kababayan, maging matalino kayo ngayong dumarating ang eleksyon. Ano po? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang masasabi nyo, mga kababayan, hingil po dito sa paalala at babala ng dalawang kongresista na wag nang magluklok, mga kababayan, ng mga pro-China at wag nang suportahan at iboto yung mga politiko, mga kababayan, na pro-China.